Asahan pa rin daw ang maulang panahon sa malaking bahagi po ng Luzon dahil pa rin po sa umiiral na habagat. Ayon pa rin po sa Pag-asa, asahan pa rin daw po ang mga manak-anakang pag-ulan sa Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. Magiging maulap po naman at maulan din sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Marinduque, Romblon at maging sa Camarines Norte. Patuloy po namang binabantayan ng Pag-asa ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na meron pong international name na Peilu. Pero mababa daw umano ang tsansa na ito'y pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantala pa rin, sa huling datos nga po naman ng NDRRMC, nasa 13 na ang patay dahil po sa epekto ng habagat at mga bagyo. 7 rito ang galing sa Benguet dahil sa landslide, habang meron pong 3 ring namatay sa Rizal at maging sa Batangas. Sa kaugnay namang balita, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar dahil pa rin po sa ulang dala ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga lungsod po yan ng San Juan, Taguig, Las Piñas at Marikina. Gayon din sa ilang bahagi po ng La Union at Pangasinan, katulad po ng Bawang at Binmalay. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa iba pang lugar sa Pangasinan, katulad naman ng Lingayen, maging sa mga bayan po ng Mangaldan, San Fabian at Posorubio. May mga nagsuspindi rin ng klase sa lahat ng antas sa Bulacan, kabilang po ang Bocaue, Hagonoy at Malolos City. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa Marilao, San Jose del Monte at iba pa. Pati na rin ilang lugar sa Pampanga, katulad po yan ng Bacolor, Candaba at Guagua. Ganyan din ang sitwasyon sa San Fernando, Magalang, Masantol at sa San Simon. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa Amadeo, Bacoor, Imus at Tanza sa Cavite at sa San Mateo sa Rizal. Wala namang face-to-face classes sa ilang lungsod sa Metro Manila, kabilang po dyan ang Mandaluyong, Maynila, Parañaque at sa Pasay. Gayon din sa Laguna at ilang lugar sa Cavite at Rizal. Mula preschool hanggang senior high school naman, walang pasok sa Quezon City, maging sa ilang lugar sa Pangasinan, Pampanga at sa Tarlac. Samantala mula preschool hanggang elementary ang walang pasok sa Season at Bayambang sa Pangasinan. Kinder naman ang walang pasok sa Makati. Samantala, naka-work from home arrangement ang government office sa ilang lugar. Partikular po yan sa Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. Mga kapatid, malaki po raw ang iniayos o improvement sa sitwasyon ng pagbabaha sa buong Metro Manila sa kabila po ng ilang araw na malakas na buhos ng ulan. At ayon sa MMDA, maraming lugar daw na madalas pong lubog sa tubig ang hindi daw po nakaranas ng matinding pagbabaha. Maraming din daw mga lansangan sa Metro Manila ang nadadaanan maliban po sa iilan na lamang na lumulubog pa rin sa tubig. Isa nga sa nakitang dahilan nito ay ang patuloy umanong dredging sa mga daluyan po ng tubig sa ilalim po ng Upland Kontrabaha Program ng pamahalaan. Gumagana rin daw po ang 73 mga pumping station sa buong NCR at nagkaroon pa ng karagdagan na mga mobile pumps ang MMDA sa Marikina at maging sa lungsod ng Maynila. Sa iba pang balita, nagbitiw na po sa pwesto ang katatalaga lamang na si Health Secretary Jose Pujalte Jr. Halos isang buwan o 28 days po yan mula nang palitan niya si dating DOH Secretary Ted Herbosa. Agad namang ini-appoint ng Pangulong Bongbong Marcos si PhilHealth President and CEO Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng ahensya. Problema sa kalusugan ang umano'y rason ng pagbibitiw ni Pujalte. Pero bago mag-resign, matatanda ang inakusahan siya na madalas daw sa kasino at may pinapaborang supplier ng mga gamot sa tuberculosis. Nauna namang itinanggi ni Pujalte ang naturang mga akusasyon. Hindi naman na nagkomento sa issue ang palasyo at kinumpirmang kusang nag-resign si Pujalte. Dahil mababakante ang posisyon ni Mercado, itinalaga naman ng Pangulong Marcos si Dr. Beverly Ho bilang bagong CEO ng PhilHealth. Dati po siyang nanilbihan bilang Assistant Secretary sa DOH at may karanasan sa Public Health Service. Samantala po naman sa ilang mga tampok pang mga balita, magkakaalaman na sa mga susunod na linggo kung isusuko ba ng Pilipinas sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aaralan pong maigi ni Pangulo Marcos Jr. ang kahilingan na extradition ng Amerika. Nais po ng Amerika na maliti sa kanila si Kibuloy sa mga kaso niyang child sex trafficking, fraud at cash smuggling. Sa ngayon po nakakulong sa Pasig City Jail ang naturang pastor. Pero sabi po ng palasyo, may dalawang opsyon ang Pilipinas kung isusuko siya ayon sa extradition treaty. Either manatili dito si Pastor Kibuloy
habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas. Pero pwede na temporarily ma-hold, masuspend ang kaso dito at magkaroon ng extradition at maipadala si Pastor Quiboloy sa US. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.